Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Natupok ang 18 sasakyang nakaparada sa outdoor pay parking ng NAIA Terminal 3. Posibleng nagsimula ito sa grass fire, lalo't makapal at tuyong-tuyo ang damo roon ayon sa Manila International Airport Authority. Karaniwan sa mga nakaparada roon may flight at ilang araw kung mag-iwan ng kotse. Nakatutok si Mark Salazar. Sa gitna ng tirik na araw, ang makapal na usok at naglalagablab na apoy na ito sa outdoor parking ng NAIA Terminal 3, lampas 1:00 ng hapon kanina. Ang nasusunog, ilang sasakyang nakaparada. 10 minutes ago, isa lang po yung nasusunog na sasakyan. Ngayon, damay na rin po lahat ng mga nandito na sasakyan. Malapit lang naman daw ang mga bumbero pero naipit sa matinding traffic. Dito po tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 departure area. It's 1:33 p.m. And ito po yung kasilukuyang nangyayari dito, no? Nang makarating na mga fire truck, wala pang 30 minutos at napatay rin ang apoy. Walang nasaktan sa insidente pero 18 sasakyan ang natupok. Isang sasakyan naman ang nadamay lang ang bumper. Paligay namin aksidente, hindi siguro sinadya ito. Pero mabilis lang talaga kahit anong gawin mo. Kakatakot to, magsindi ka lang ng konti. Ang bilis, oh. Nagbabadyang peligro naman daw talaga ang parking area na ito dahil nakaparada ang mga sasakyan sa makapal at tuyong-tuyo na mga damo. Pampubliko ang pay parking na ito at karamihan daw sa mga pumaparada ay may flight at ilang araw kung mag-iwan ng kotse. Hindi namin alam kung sino-sino mga may-ari. Papatawag namin kung sino yung in charge dito. Halo-halo na. We have identified one employee. Oh, yung isa empleyado daw. Pero yun, alam namin yun. Pero yung iba, hindi namin alam. Baka hindi pa nga nila alam hanggang ngayon. Na nasira. Pag-aari ng Manila International Airport Authority ang lupa ng parking area. Pero pribadong kumpanya ang nagpapatakbo ng pay parking. Kakausapin daw ng NIA ang kanilang private concessionaire sa parking area na ito kung ano ang klase ng assistance na ibibigay nila sa mga nasunugan ng sasakyan. Well, I cannot tell that. We will have to ask them legally kung anong nila. But remember, importante, how we can avoid itong mga ganitong klaseng sitwasyon. Kasi very dry ang season natin ngayon. They're susceptible to fire. Magpapaistasyon muna ng isang fire truck ang NIA sa parking area hanggat hindi pa nakukuha ng mga may-ari ang iba pang sasakyan doon. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Balik kulungan sa ikatlong pagkakataon ang 2 tulak umano ng droga na nasa kote sa Navotas. Ang bentahan nila sa bangketa sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Exclusive! Kuha ito ng body-worn camera ng pulisya sa kalsada sa Barangay San Jose, Navotas City. Kitang mistulang nakatambay lang sa bangketa ang ilang lalaki, pero may illegal na pala sila noong transaksyon. Maya-maya pa, sinunggaban na ng lalaki na nagpanggap na buyer ang dalawa niyang kausap. Nalambat sa naturang buy-bust operation ang target na si alias Sinok. Nakuha sa kanya ang mahigit 32 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 223,000 pesos. Street level pusher ito at isa ito sa mga lumalabas na supplier ng barangay. Malaki na rin itong hawak niya. And considering na isa po siya sa mga nagsusupply ng drugs dito sa area ng San Jose. Arestado rin si alias Sabog na kumukuha rin daw ng droga ng mga oras na yun. During that time, nagtra-transact sila ng business, ng illegal business nila. And yun nga, inabot si alias Sabog din na kumukuha ng item. Ayon sa Navotas Police, dati na nakulong ang mga suspect dahil sa kasong may kinalaman din sa droga. At nahuli sila hindi lang isa, kundi 3 beses na. Aminado ang mga suspect. Nalabas-masok na nga sila sa kulungan dahil sa droga. Si alias Sinok, aminadong gumagamit din.
Bakit po? Hindi ba kayo nadadala? Dala rin ma'am ng kahirapan. Yung kinikita ko po sa illegal, ayun po ang pinantutustos sa pansarili kong bisyo. Dala lang po sa kahirapan, ma'am. Ayon sa Navotas Police, tuloy-tuloy ang kanilang operasyon dahil hindi rin daw tumitigil ang kalakaran ng droga kahit tumaas na ang presyo nito. Tuloy-tuloy pa rin ang kampanya natin at maraming nahuli. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kasunod ng paglalabas ng sama ng loob ng unang ginang sa kanya, sinabi ni Vice President Sara Duterte na kakausapin niya ng pribado si Pangulong Bongbong Marcos para makausad na sila. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Bahagi ito ng pahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga inilabas na sama ng loob sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sabi ng First Lady noong isang linggo na disgusto siya nang tumawa raw ang bise nang tawagin ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Sabi ngayon ni VP Sara, dapat daw ay tumutok sa mga problemang kinakaharap ng bansa at mag-uusap daw sila ni Pangulong Marcos. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Ang paglutang ng iringan sa pagitan ng First Lady at ng Bise, dagdag sa mga nakikitang dahilan ng kinatawan ng ACT Teachers Party List sa panawagang magbitiw ang Bise bilang Education Secretary at miyembro ng gabinete. Hindi naman na yata sila nagkakasundo ng kanyang running mate, ng kanyang presidente, yung si Presidente Marcos Jr. sa maraming mga issues. Siguro it's about time na pag-isipan ni President Marcos Jr. kung siya ay pananatilihin pa as Secretary of Department of Education. Kasi ano niya yun desisyon niya yun, prerogative niya yun. Kinukuha na namin ang pahayag si Vice President Duterte at Malacanang pero wala pa silang tugon sa amin. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Arestado ang dalawang nagsasagawa ng dental procedure kahit walang lisensya. Ang klinika ng isa, substandard na mga gamit tulad ng massage chair, imbes na dental chair. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Sa kalip na dental chair, isang massage chair ang gamit sa dental clinic na ito sa Negros Occidental. At ang nagsasagawa raw ng dental procedure, hindi lisensyadong dentista kundi dental assistant lamang. Sa tulong ng NBI Bacolod, ipinasara ang klinika at naaresto ang dental assistant na nagpapatakbo ng klinika. Katulad nga nung nahuli, kasambahay dati, naging assistant ng dentista dito sa QC, umuwi ng Visayas, so nagtayo ng clinic kasi meron siyang idea. Tumambad sa NBI ang mga umunoy substandard na ginagamit sa dental procedure. Wala rin daw sterilizer para mapanatili ang kalinisan ng mga gamit. Hindi nagbigay ng pahayag ang naarestong suspect. Sa Santiago City, Isabela naman. Ano ba yung papastahan natin? Sa taas ko yan. Nagkunwaring magpapapasta ang undercover CIDG agent sa klinika ng isa umunong peking dentista. Wala siyang suot na gloves at surgical isolation gown. Pero nang mapansing kinukunan siya ng video. Ay, hindi nga pala pwede mag-video. Ay, hindi. Hindi na nakuha ng video. Pero dinakip ng CIDG ang peking dentista at pinasara ang kanyang klinika. Wala pa siyang pahayag ukol dito. Nagbabala din ang Philippine Dental Association sa nagkalat daw ngayong mga peking orthodontist o yung mga gumagawa ng mga braces. May mga nag-aalok pa online sa halagang 3,000 to 5,000 pesos para sa nais magpakabit ng braces. Pero delikado raw ito, gaya ng makikita sa mga larawan ng ngipin ng ilan sa mga nabiktima. Meron pong merong center kung saan ipi-place yung bracket mo. Ito sobrang taas, tingnan nyo po, nawala yung alignment, naging Bugs Bunny. Kaya siguraduhin daw na sa mga lehitimong dentista lamang lumapit. Sa makakita,
pandikit ng sapatos, gagamit mong pandikit ng braces sa ngipin mo direct. Paano kung saan pumatak yun? Mas mahirap tanggalin. Kung talagang hindi kaya, bakit hindi? Meron naman po tayong mga health center. They can provide free dental services. Sinampakan na ng kasong paglabag sa RA 9484 o Philippine Dental Act of 2007 ang mga inaresto. Sinasabi po sa batas na sino man pong mahuli na nagpa-practice ng illegal practice of dentistry ay pwede makulong ng 2 to 5 years imprisonment and magpe-penalty po ng 200 to 500,000. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sa ika-6 na sunod na linggo, magtataas na naman ang presyo ng gasolina. 55 sentimo ang madadagdag sa kada litro niyan simula po yan bukas. May rollback naman sa diesel na 75 sentimo pati sa kerosene na piso at 10 sentimo kada litro matapos ang dalawang sunod na taas presyo. Sa traffic na dulot ng mga nanunundo sa isang paaralan sa Makati, nangako ang pamunuan nitong hahabaan nila ang pagitan ng pagpapauwi sa mga estudyante. Pero sa ngayon, may pansamantala munang solusyon. At yan po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Sa pagitan ng alas 2 at alas 4 ng hapon, pila-pila ang mga sasakyang manunundo sa isang private school sa Chino Rosas Avenue Extension sa Makati City. Ito ang tinutukoy ng mga otoridad na isa sa dahilan ng pagsisikip ng daloy ng trapiko roon sa hapon. Kaya nagpulong kanina ang kapitan ng Barangay Magallanes at ang kinatawan ng eskwelahan. Aminado naman ang paaralan na nahihirapan silang kontrolin ang buhos ng mga sasakyang sumusundo sa mga estudyante. Meron kaming memo sa kanila, ito dala ko last February 26, 2024. No? Number 1 rule namin, sabi po dito, if you arrive earlier than your dismissal time, you will be asked to circle around dun sa Don Chino Roses. Papaalisin sila doon kasi huhulihin sila eh. Ayon kay Morales, magkakaiba naman ang oras ng dismissal ng iba't ibang grade level pero nagpapang-abot pa rin ang mga sasakyan sa oras ng sunduan. Ang agaran o short-term na solusyon sa natitirang 3 linggo ng school year ay magkatuwang na pag-manage ng barangay at ng private school sa traffic. Kabilang dito ang pagbabawal sa paghihintay sa harap ng eskwelahan at paninikit sa mga hindi susunod. Ginagawa na raw yan at hanggang 30 sasakyan na ang natitikitan sa 1 linggo. Pero kanina, nakunan pa rin ng video ang pagpila ng mga sasakyan. May ilang sasakyan ding doon na rin nag-U-turn. Hindi pwede yung publiko yung mag-suffer doon sa natin. Yes. Kailangan samahan nyo kami. Kung sino yung pipila doon, huwag nyo nang papasukin. Sino mag-create ng pila doon sa gisa side na yun, huwag nyo papapasukin. Nangako naman ang eskwelahan na sa susunod na pasukan ay bibigyan ng mas mahabang pagitan ang dismissal ng iba't ibang grade levels. May sinasuggest din po kami na meron naman po palang mga buildings right beside it that offers pay parking. Siguro mas i-utilize din yung mga school services, yung school bus, no? Para at least sabay-sabay nila isang sasakyan kaysa yung isang sasakyan, isang estudyante. Hindi lang daw ito ang binabantayan ng Barangay Magallanes. Pabalik-balik daw ang problema ng mga nakatenggang jeepney sa Maricaban Bridge sa pagitan ng Makati at Taguig. Pinaghahandaan din daw nila ang posibleng pagtindi ng traffic kapag nagbukas na ang bagong gusali ng Senado sa susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Sparkling si Sofia Pablo sa kanyang debut party nitong weekend. At ngayong of legal age na siya, pwede na kayang ligawan siya ng kanyang ka-love team na si Alan Ansay? Makichika kay Lars Santiago. Star-studded at napuno ng saya. Ang 18th birthday celebration ni Sofia Pablo nitong Sabado na dinaluhan ng pinakamalalapit sa kanya. Kabilang sa nakiselebrate ang mga kapwa Sparkle Young Stars sa pangunguna ng ka-love team niyang si Allen Ansay.
Super happy kasi like parang years in the planning na rin to eh. Tapos parang ang tagal-tagal ko na siya pag nilolook forward. Actually, wala nga akong tulog. 3 a.m. na ako natulog. Super excited ko. Present din ang mga itinuturing na kuya at ate ni Sofia na may birthday wish sa debutant. Unang-una, maligayang kaarawan. You are now legal. And of course, I pray that you get everything that you wish for, na magbunga lahat ng mga pinaghihirapan mo. Gusto ko lang sabihin na nandito lang kami lagi ni Ate Bianca mo every time na may mga problema ka or may mga kailangan kang malaman. Sana ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting anak at ang sobrang galing mo sa career mo ngayon. Kayo ni Allen, yung pinaka-humble na mga new breed of stars ngayon. Love na love ko kayo. Naalagaan niya po yung sarili niya. Lagi lang siyang safe, healthy, and happy. Ngayong 18 na si Sofia, hindi naman nakaiwas sa panunukso ang kalab team niyang si Allen. Tototohanin na ba niya ang panliligaw? Bawal pa. Bawal pa rin. Kaya sabi, binibiro nga ako ng mga directors, Allen, bawal pa. May tamang time daw muna dyan. So, ayun, mag-enjoy daw muna sa career. Kanya mo ba siya kamahal? Mahal ko siya dito, Lar. I'm willing to wait. Maghihintay po ako sa tamang oras. Kilig! Ano po, syempre masaya kasi secret po. May love advice naman sina Sanya Lopez at Beauty Gonzalez for Sofia. Basta kaya mong ingatan ang sarili mo at kaya mong kontrolin ang sarili mo, yun lang masasuggest ko. Oo, go, baka nga maunahan mo pa ako eh. Okay lang may crush, and wag na munang seryoso kasi and this is just the beginning of life and dami pang mangyayari. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.